Okay, dalawa na lang ha. Dots, tsaka si Eheda. Dots. Give you 5 seconds. 5, 4. Assalamualaikum ya Ustad. Waalaikumsalam. Dots, are you ready? Ayusin ko muna yung yung cellphone Ustad sa dali lang. Mga ilang oras mo yan bago maayos? Okay na po, naayos na po. Okay na, masyadong bilis ah. Mashallah. So that's Datu Mama Langalin. Ito na ang iyong time and pwede ka nang magsimula. Time is yours. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan, ang pagpapala ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kababayan namin, andito tayo para magbigay ng isang konting paghahambing sa ating paniniwala. Alam ko na tayo ay parehong naniniwala na mayroong tayong Diyos na tagapaglikha. Ngunit ang tanong, paano natin siya nakilala? Halika't ating alamin. Alamin natin kung tayo ba'y pareho ng pagkakilala sa Diyos na ang Diyos na tagapaglikha ay tunay ngang nag-iisa. Okay, kapatid o di kaya kababayan, ako at ikaw ay naniwala sa Diyos na tagapaglikha. Ako ay naniniwala na mayroong nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ikaw ba ay kahalintulad din ba ng aking paniniwala? Okay, paghambingin natin ang paniniwala mo. Kami na mga Muslim, naniniwala kami kay Allah na siya ay nag-iisa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad. Sabi ng Allah, ako ang Allah nag-iisa. Sa paniniwala namin na yan, kapatid, napakaliwanag sa aming puso't isipan na siya ay nag-iisa. Walang bumabagabag sa aming puso na kung saan siya ba ay kung maano-ano. Pero tingnan natin ang iyong paniniwala. Di ba ikaw ay naniniwala na ang Diyos na nag-iisa na yon ay nagiging 3 persona? Kumikilala kayo na ang Diyos ay may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. So paano ngayon niya nagiging tunay na nag-iisa? So first point yan, kapatid. Kung sa puso mo natatanggap mo na ang Diyos na nag-iisa ay naging 3 persona, ano sa palagay mo? Yan ba'y tunay na nag-iisa? Yung pakinggan mo yung puso mo, kapatid. Yung isip mo. Di ka ba nalilito na sinasabi sa iyo ng tao ang Diyos ay nag-iisa? Tapos bibigyan ka ng eksplanasyon na siya ay may ganito, may 3 persona. Mag-isip ka, na ikaw may isip ka, nilikha ka ng Diyos na tagapaglikha na buo ang pag-isip. Kapatid sa panampalataya o kapatid namin, sa kay Adan o di kaya kababayan, mag-isip ka, halika, tuklasin mo ang Islam. Sa palagay mo, buo ka na dyan sa panampalataya mo, meron ka ng tinatawag na nagbibigay sa iyo ng mga advice, ba't di mo siya tanungin tunay nga bang nag-iisa yung tinuturo sa iyo? Ito pang katangian ng Diyos na yan na aming kinikilala na si Allah. Allahus Samad. Siya'y walang pangangailangan. Wala siyang pangangailangan, di siya mapagod, di natutulog. Tingnan mo ngayon ang paniniwala mo. Kung tunay nga ba na ang Diyos na yan, na yung kinikilala, ay may pangangailangan, basahin mo lang sa mga kasulat na itinuturo sa iyo at alamin mo lang sa mga tao na nagtuturo sa iyo kung yung bang Diyos na yan ay tunay ngang walang pangangailangan. Kasi naririnig natin sa mga kababayan natin nagsasabi na ang Diyos nila ay nagpahinga, napagod. Kaya ngayon mga kapatid sa panampalataya, kapatid, kababayan, sa amin po, kami kumikilala sa Diyos na ang Diyos ay walang pangangailangan. Lam yalid walam yulad. Yan ang pangatlong katangian na ng Diyos, ni Allah na aming kinikilala, na aming sinasamba. Siya ay
hindi ipinanganak at hindi nagkaanak. Sa palagay mo kapatid, kapag ang Diyos na yan ang kinikilala mo nagkaanak, pinanganak, hindi ba darami siya? So nasira na yung painiwala mo na siya ay nag-isang Diyos lamang. Okay? Pangapat na katangian niya, walang yakul lahu kufuwan ahad. Ang Diyos na tunay na tagapaglikha, na aming kinikilala mga Muslim, ay walang kahalintulad. Walang kahalintulad. Sa tingin mo ba kapag ang Diyos na kinikilala mo ay may kahalintulad, di kaya siya kagaya rin na yun? Kapatid, kababayan, mag-isip-isip ka, tingnan mo kung tunay nga ba na iyan ay nag-iisa. Dito tayo kumuha ng basihan sa pagsasabi natin na tayo kumikilala sa nag-iisang Diyos na tunay na nag-iisa. I-check mo, siguraduhin mo kung tunay ang nag-iisa ang pinaniwalaan mo. Wa qulu qawli hadza barakallahu li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.